Oras po natin sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, ganap na pong 1 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo ng Bayan, Network, Balita, kalipunan ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Hatid sa inyo ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service sa buong kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. 11 po ngayon sa buwan ng Setyembre 2013, araw po ng Miyerkules. Ako po si Oliver Abeleda. At para sa ulo ng ating mga pangunahing balita ngayong Miyerkules, tensyon patuloy pa rin sa Zamboanga City habang hawak pa rin ng mga rebeldeng MNLF ang maraming hostages. Muslim community sa Metro Manila kinundina si MNLF Chairman Nur Miswari sa nangyayaring gulo sa Zamboanga City. Umano'y pork barrel mastermind na si Janet Napoles, posibleng kasuhan sa Lunes o katapusan ng linggong ito ayon kay Pangulong Aquino. Prayer Vigil Rally sa EDSA Shrine kasado na ngayong araw. Task Force Manila Shield binuo na. At sa ibayong dagat po naman, pagboto ng Senado hinggil sa posibleng military strike sa Syria, hiniling ng US President na antalahin. Yan po ang ating mga headlines ngayong Miyerkules. Bago ang detalye, narito muna po ang isang mensahe. Lahat ng nanay ay may kakayanang magpasuso ng kanyang baby. Gatas ng ina lamang ang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang unang 6 na buwan ng kanyang buhay. Lahat ng nanay ay may kakayanan na mag-produce ng gatas at makapagpasuso sa kanilang baby. Mahalaga na may tamang impormasyon, gusto ng ina at may tiwala siya sa sarili na kaya niyang pasusuhin ang kanyang sanggol. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Patuloy pa rin ang tensyon sa Zamboanga City habang hostage pa rin ng mga rebeldeng tapat kay MNLF Founding Chair Nur Miswari ang ilang tao. Bagaman sinabi ni Interior Secretary Marojas na 5 katao na ang pinalaya kahapon ng umaga sa barangay Talon-Talon. Bago ang pagpapalaya, sumiklab ang panibagong sagupan badang alas 3 ng hapon. Ayon kay Rojas, nakaposisyon na ang lahat ng security forces ng pamahalaan, subalit hindi pa sila magsasagawa o nagsasagawa ng anumang pagsalakay. Samantala, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na suspendido pa rin ang lahat ng commercial flights papunta at mula sa Zamboanga City habang hindi pa nare-resolba ang hidwaan. Mahigit na 9,000 residente na ang pansamantalang nagkakalong sa 8 evacuation centers sa Zamboanga City sa gitna ng patuloy na standoff o sigalot sa pagitan ng pamahalaan at ng MNLF na tapat kay Founding Chairman Nur Miswari. Iniulat na mahaba din ang mga pila sa harap ng mga nagbukas na grocery at pharmacy. Ayon kay Sheila Covarrubias, Public Information Officer ng lungsod, patuloy ang relief efforts ng local government unit at ng DSWD na makipagtulungan naman ng ilang pribadong individual. Samantala, tiniyak ng NFA sa mga residente ng Zamboanga City na may sapat na supply ng bigas sa mga pamilihan sa lungsod sa kabila ng sagupaan. Ayon pa kay Covarrubias, tinatayang 140 pang residente ang hostage ng MNLF hanggang alas 4 kahapon matapos palayain ng rebel group ang 5 residente sa barangay Talon-Talon. Ito'y matapos makipagnegosasyon ng pulisya. Bukod sa barangay Talon-Talon, apektado rin ang mga barangay Santa Catalina, Kasanyangan at Santa Barbara. Ayon sa militar, balak ng MNLF forces na magtaas ng bandila sa Zamboanga City noong Lunes matapos ideklara ang kalayaan ni Nur Miswari noong Agosto. Subalit tumanggi o itinanggi ito ng MNLF spokesman na si Attorney Emmanuel Fontanilla. Tukoy na ng AFP ang 4 na commander ng MNLF na nanguna sa operasyon sa Zamboanga City. Ang kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, AFP Public Affairs Chief, nanguna sa pagkubkob sa Santa Barbara si Habir Malik at may hawak ng pinakamaraming bilang ng hostages. Si Commander Ugong may hawak na sa mosque sa barangay Talon-Talon, Ustads Amin Husiom na nasa Talon-Talon at Ismael Dasta, Grand Commander ng Santa Catalina. Ayon kay Zabala, nakordon na nila ang naturang mga lugar upang hindi na sila makapunta sa ibang lugar ang nasabing mga grupo.
Hindi kailangang magdeklara ng state of emergency sa Zamboanga City. Sinabi ni Pangulong Benigno Aquino III na inasahan niyang mas magiging kalmado ang sitwasyon. May ulat hinggil dyan si Marie Peña Ruiz. Sa panayam, sinabi ng Pangulo higit sa sapat ang tropa ng pamahalaan sa lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Walang itinakdang deadline ang Pangulo para tapusin ang conflict. Ito daw ay tactical decision ng ground commanders. Laking nakipag-ugnayan ng Crisis Management Committee kay Pangulong Aquino, binibigyan din Interior Secretary Marojas ng regular updates ang Presidente. Ineg ng Pangulo na nakipagtulungan sa Pilipinas ang Indonesia at Organization of Islamic Conference. Mula sa Malacanang, Marie Peña Ruiz, Ban Patrol 10 para sa PBES, Radyo ng Bayan, konektado ka. Maring kinukundina ng Muslim community dito sa Metro Manila si MNLF Chairman Nur Miswari kaugnay ng nangyaring gulo sa Zamboanga City. Ayon kay Datu Bashir Alonto, Chairman ng Metro Manila Muslim Community for Justice and Peace, nakalulungkot ang mga pangyayari lalo't marami ang naapektuhang mga inosenteng sibilyan. Todo naman ang ginagawang pagbabantay ng grupo nila Alonto sa may 146 na Muslim group dito sa Calacang, Maynila sa gitna ng posibilidad na magsagawa ng sympathy attack dito sa NCR ang mga kapanalig ni Miswari. Nakadakdang tumulok ngayong araw patungong Zamboanga City ang grupo nila Alonto at iba pang leader ng Muslim group upang tangkaing makausap si Chairman Miswari. Naniniwala si Alonto na bilang dati mga kasamahan ni Miswari sa nagdaang pakikibaka, may kinig ito sa kanila at mapag-uusapan ang mga bagay na posibleng maging susi para manasulba na ang tensyon sa lungsod ng Zamboanga. Masusing pag-aaral muna ng Department of Justice kung may posibleng kaso o ikaso laban kay dating MNLF Chair Nur Miswari. Hindi pa kategorikal na masabi ng Pangulong Aquino kung may maisasampang kaso laban kay Miswari dahil wala pang ebidensya ng rebellion o sedisyon. Paliwanag ng Pangulo, puro hearsay na sinabi umano ni Miswari na magdedeklara siya ng independent. Sabi niyan, sinabi rin umano na dapat magpatuloy ang peace process. Sa Zamboanga City incident, wala pang dineklara si Miswari at napansin ng Pangulo na tila nag-iingat ito na walang elements of crime. Ang samantala, umapila naman si Senadora Nancy Binay sa Moro National Liberation Front o MNLF na pinamumunuan ni Chairman Nur Miswari na payagan ng mga humanitarian aid groups. Ito upang makapasok sa mga barangay na kanilang kontrolado sa lungsod ng Zamboanga nang walang takot na sila ay sasaktan, ma-hostage o mapapatay. Ang detalye hatid sa atin ni Jojo Ismael. Hiniling ni Binay sa MNLF at maging sa tropa ng pamahalaan na magbigay katiyakan na ligtas at payapang pagpasok ng Philippine Red Cross at iba pang relief organizations upang masimulan ang pamamahagi ng pagkain, tubig at gamot na kailangan ng naiipit na mga residente sa apektadong lugar sa lungsod ng Zamboanga. Una nang hiningi ng baguhang mambabatas ang pagtatayo ng mobile centers ng National Food Authority at ng Department of Health para may sagawa ang pamamahagi ng bigas, asukal, gatas, kape at mga gamot para sa mga apektadong residente. Ani Binay, nagbistulang paralisado ang buhay sa Zamboanga na nagsinaturang kaguluhan kung kaya't malagang masiguro ang patuloy na tulong mula sa pamahalaan para sa mga apektadong residente. Mula sa Senado, Jojo Ismael, Bayan Patrol 16 nag-uulat para sa PBS, Radyo ng Bayan, konektado ka. Isinailalim na ng Department of Health sa Code Blue Alert ang lahat ng ospital sa Zamboanga Peninsula. Ito'y matapos na maapektuhan ang serbisyong pangkalusugan sa naturang lugar kaugnay sa Banoy o sa nasabing karahasan. Ayon kay Health Secretary Enrique Ona, ito'y nangahulugang dapat mag-duty ang lahat ng doktor at health workers at handa sila anumang oras na sila ay kailangan. Saklaw ng alerto mga pagamutan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay.
Nagpadala na ng medical supplies ang DOH sa field offices nito sa Zamboanga City para sa mga pasyente at biktima ng nangyayaring sagupaan. Nagpadala na rin ng City Health Office ng team ng 5 doktor, 3 nurses at isang midwife sa WMSU Gymnasium, habang 17 doktor at 32 nurses ang ipadala naman ng Philippine Red Cross. Nagsagawa naman ng candle lighting ang mga residente ng Zamboanga City para magalay ng panalangin sa maagang pagresolba sa nangyayaring sigalot sa lungsod. Ang sabay-sabay na pagisindi ng mga kandila sa gilid ng mga kalsada at bahay ay nagsimula alas 6 ng gabi ng Martes. Inihayag ni Pangulong Benigno Aquino III na posibleng makasuhan si umano'y pork barrel scam mastermind Janet Lim Napoles sa Lunes o sa katapusan ng linggong ito. Hindi pa naman masabi ng Pangulo kung makakasuhan na rin ang mga mambabatas na nagpalabas ng kanilang Priority Development Assistance Funds sa non-governmental organizations na kontrolado ni Napoles. Alamin natin ang ulat hinggil dyan ni Marie Peña Ruiz. Sa panayam, sinabi ng Pangulo, bibigyan siya ng briefing ng mga abogado hinggil sa theory of the case at ang ebidensya na susuporta sa kaso. Tatalakayin din sa Pangulo ng mga abogado ang analisis at posibleng depensa ng mga kakasuhan. Samantala, diretsang sinabi ng Pangulo na wala siyang dealings kay Napoles nung siya'y kongresista o senador. Ayon sa Pangulo, wala siyang saysay kay Napoles dahil ang interes nito ay PDAF ng mga mambabatas. Katwiran ng Pangulo, hindi magkaka-interes si Napoles sa kanya nung siya'y mambabatas dahil hindi pinapalabas ang kanyang PDAF. Mula sa Malacanang, Marie Peña Ruiz, Mine Patrol 10 para sa PBS Radyo ng Bayan, Rectalo pa. Kasado na nakatakdang prayer vigil rally sa EDSA Shrine ngayong araw. Sinabi ni PNP spokesman Senior Superintendent Robedac na 1/3 lamang ng pwersa ng Quezon City Police District ang kanilang ipakakalat na magbabantay sa may tinatayang 2,000 hanggang 5,000 individual na kabilang rally kontra pork barrel. Naghanda rin ng standby force ang Eastern Police District sa lugar. Para naman ng PNP daraan sa kakulangang inspeksyon ang mga lalahok sa magpoprotesta ang sino mang magpapadala o magdadala ng backpack. Ito'y kasunod ng una ng anunsyo na bawal ito sa ikinasang rally. Ayon kay Sindak, bahagi ito ng hakbangin panseguridad bagamat wala namang namomonitor ang pulisya na posibleng may manabotahe sa gagawing okasyon. Bumuo naman ng Shield ang National Capital Regional Police Office kaugnad ng EDSA Tayo kontra sa pork barrel scam ngayong Miyerkules. Ito'y upang tiyaking magpa at maayos ang pagkilos. Ayon kay Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr., alas 6 ngayong umaga ay tataas na sa full alert ang Metro Manila. Siniguro na wala pa silang tatanggap report hinggil sa anumang sa seguridad. Inang alas 4 ng umaga, Shire Area, 800 metro silangan ng Bisaya, palob sa Intertropical Convergence sa Luzon at Visayas. Metro Manila, Gitimaropa, Calabarzon, Cavite at Caraga Region ay makararap na papawiri na may mahinamang pagulan. Ang nalalabas ay makararanas ng bahagyang sa maulap na papawiri, lupulong pagulan, pagkulog, bigla. Inaprobahan na ng Senado sa ikalawang pagbasa ang panukalang naglalayong ipagpaliban ang pagdaraos ng sangguniang kabataan elections na nakatakda sa lain ng Senate Bill 6 na ipagpaliban ng youth polls at payagan ang SK officials na manalang posisyon hanggang sa pagdalan sa susunod na taon. Ang nasabing panukala ay dapat isailalim pa sa isa pang botohan bago ito lubusang aprobahan ng Senado. Ilang lansangan ang madaanan kahapon ng mga sasakyan matapos bahain ng sa Metro Manila kasunod ng bus ng ulan. Sa 5 p.m. advisory kahapon, sinabi ng naapektuhan ng ang mga lugar sa Metro Manila ng Quezon, Tarlac, Bulacan, Zambales, Bataan, Laguna at umabot hanggang ng tubig sa magkakabilang direksyon ng C5 malapit sa Hypermart. Binahari ng Mindanao Avenue, C5 Libis City Bank, EDSA Main Avenue northbound, EDSA Megamall northbound, EDSA Kamayan hanggang Mazda, EDSA Gate 4 northbound at dalawang direksyon ng EDSA Quezon Avenue. Ang thunderstorms ay tumagal naman ng halos 2 oras. Nasa bansa na ang may 41 overseas Filipino workers mula sa Syria. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na lulan ng Etihad Airways Flight EY424
ang latest batch ng mga Pinoy na nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. May ulat hinggil dyan si Melanie Baldos. Sa ngayon, umaabot na sa 4,741 na mga Pinoy na napauwi mula sa bansang Syria, bunsod ng patuloy na kaguluhan doon. Ayon pa sa DFA, patuloy ang koordinasyon ng mga opisyalis ng Embahada o at Polo para masiguro ang kaligtasan ng mga OFWs at hikayatin ang mga ito para mag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. Melanie Valdez, Band Patrol 22 para sa PBS Radyo ng Bayan, Konektado ka. Binigyang din ni Pangulong Benigno Aquino III ang kahalagahan ng pagpapatibay at pagkakaisa ng mga hukbong salatahan ng ASEAN upang mapangalagaan ang ating common seas sa kanyang talumpati sa ika-7 ASEAN Navy Chiefs meeting sa Makati. Sinabi ng Pangulo na maraming paghamon na kailangang matugunan. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang freedom of navigation, kaligtasan ng komersyal na mga barko o commercial vessels, seguridad ng mga sibilyan na pasahero sa harap ng pagtatatag ng ASEAN Community sa 2015. Tiwala ang Pangulo na sa pamamagitan ng pulong ng Navy Chiefs ng ASEAN, magtaan ng pananaw at leksyon sa maritime patrol, search and rescue operations, paghuli ng mga pirata at ibang banta sa seguridad tungo sa paglikha ng mas ligtas na ASEAN community. Our respective nations have all strived to uphold our individual sovereignty, while at the same time fostering a strong sense of regional solidarity, one that favors consensus and collaboration instead of discord, aggression, and imposition. And it is in meetings like this where we can make progress on that front, where we can truly solidify our ties and protect our commons. Ang pulong ng mga Navy Chief ng ASEAN ay taon na aktibidad na naglalayong pag-ibayuhin ng kooperasyon ng hukbong sanatahan ng 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations at itaguyod ang maritime security sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatibo. Pinag-iisipan ng mga opisyal ng Pilipinas na tanggalin ang concrete blocks na muna inilagay ng China sa pinagagawang shoal sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Ayon kay Vice Admiral Jose Luis Salano ng Philippine Navy, pag-uusapan kung paano mareresolba ang issue, subalit ang pagtanggal nito ay nasa pagpapasya ng pamahalaan. Ayon kay Alano, wala na silang napunang karagdagang aktibidad sa panatag shoal matapos akusahan ng Defense Department ng China kamakailan ng pag-ilagay ng 75 concrete blocks sa nakalubog na bahagi ng outcrop. Ang naturang teritoryo ay kapoy-nangkin ng Pilipinas at ng China. Una nang nagbabala mga opisyal ng Pilipinas na ang block laying ay maaaring pasimula ng pagatayo ng China ng mga istruktura sa 225 kilometro lamang mula sa main island ng Luzon. Tinanggi naman ng Chinese Foreign Ministry spokesman ang pag-ilagay ng mga konkretong bloke, subalit init nito na bahagi ng teritoryo ng China ang nasabing shoal. Kinilala ng European Commission on Climate Change ang Pilipinas bilang isa sa mga best rating countries sa adoption measure tuwing may kalamidad. Ayon kay Asia-Europe Meeting o ASEM Commissioner Connie Hedegaard, ito ay sa kabila ng ranggo ng Pilipinas bilang isa sa top 3 na mga bansang kilala bilang disaster-prone country sa buong mundo base sa World Disaster Report 2012. Iminungkahi rin ni Hedegaard kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang partnership ng Pilipinas sa European Union para sa Advancing Global Climate Change Agenda. At pangunahing balita po natin mula sa ibayong dagat, hiniling ni US President Barack Obama sa Kongreso na antalahin hanggang sa susunod na linggo ang pagboto hinggil sa posibleng military strike sa Syria. Kasunod ito ng pagsang-ayon ng Syria na isuko sa international control ang kanilang mga sandatang kemikal. Subalit ayon kay Senate Majority Leader Harry Reid, ang pagbabago sa schedule ay dahil sa mga pangyayari at hindi sa isang artificial timeline. Una rito, binawi ng Russia ang request na emergency meeting ng UN Security Council hinggil sa krisis sa Syria na nakatakda sana Martes dahil sa kanila ay changing circumstances. Ayon sa Russia, hindi katanggap-tanggap ang French proposal na humihiling sa Security Council na ideklarang responsable ang Syria sa chemical attacks noong Agosto 21 kung saan 1,400 tao umano ang nasawi. Pakinggan muna po natin ang palalang ito.
Mahalaga na simulan ni nanay ang pagpapasuso kay baby sa loob ng 1 oras pagkapanganak niya. Mahalaga na simulan ni nanay ang pagpapasuso kay baby sa loob ng 1 oras pagkapanganak niya. Nang sa gayon ay masuso ng sanggol ang colostrum ay ang kulay dilaw na gatas na lumalabas sa unang 3 hanggang 7 araw pagkapanganak. Ito ay mayaman sa antibodies para sa matibay na resistensya ni baby sa impeksyon at sakit. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. At sumayin niyo po ang kalipunan ng ating mga pangunahing balita ngayong Miyerkules. Tuwang po natin sa technical side kanina si Boyet Garcia. At ngayong umaga hanggang mamaya makasama natin si Lita de los Santos. Ako po naman si Oliver Abeleda. Magandang umaga Pilipinas, konektado ka. Sumayin niyo ang Radyo ng Bayan Network. Balita. Tinipon sa silid pambalitaan ng Philippine Broadcasting Service. Muling magbabalik mga karaan ng 1 oras.